Hi everyone, mga idol. Kamusta po kayo? Bago tayo mag-start, shoutout po sa ating mga kaibigan. Yan, na HLJD5B, so ating Mami Bell, na ating Marga Vlog, Team Kadora, lahat ng mga kaibigan natin. Yan, Team at sa lahat po, sa aking mga subscriber, maraming salamat. Mga idol, gawa po ako ng content, share ko lang po sa inyo about sa experience ko ito sa IT. Kasi na-demo monetize po. Gusto ko sa inyo i-share para mga monetize channel na baguhan para po maiwasan nyo yung experience. Pero sabi nga nila, mas maganda yung may experience po para matuto. Dati hindi ako nakikinig. Sige lang ako ng sige, upload dito, upload doon. Then, gawa na kayo ng comment. Walang permiso. Hindi ako ganun lang. Okay lang, kahit ma-demonetize ako, okay lang. Okay lang sa akin. Pero, hindi pala ganun. Kasi, unang-una, naghirapan mo yung pagiging isang YouTuber mo. Tapos, no matter of ilang monetize. Sa anong dahilan, yun po ang sasabihin ko ngayon. So, idol, baka nakasubscribe, palambing naman po and then pa-support naman po sa akin. Don't forget to click the notification bell para updated ka po sa aking mga latest uploaded video. Ito po ang inyong Kuya Nico, isang Pinoy abroad at isang TikToker. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga follower, mga kaibigan sa TikTok at Team Arat. Maraming salamat. Okay, punta na tayo sa topic. Mga idol, based on my experience, base sa karanasan ko, na-demonetize ako ayon kay Lolo sa reuse content. Bakit ako na-reuse content? Na-reuse content ako dahil unang-una mahilig ako mag-upload ng mga TikTok content ko dito sa YT. So, original nun sa TikTok. Diba? Then, i-upload mo ngayon dito, gagawin mo content dito sa TikTok, sa YouTube. Automatic yun. Mare-reuse content ko dun. Hindi lang isa, dalawa, tatlong, apat yung ginawa ko. So, every time na mag-upload ako sa TikTok, then, tatanggalin ko lang yung watermark, i-upload ko sa YT, YouTube. So, nung una, okay lang. Hindi nawawala. Okay lang yan. Kasi, green pa rin eh. Pag-upload ko, green pa rin. Then, ini-edit ko naman. Kasi, unang-una, original voice ko naman yung kanta. And then, ang problema, yung wala akong permiso, wala silang permiso sa akin. Ginagamit ko yung kanta, yung lyrics, bawal din yun. So, kaya, iniwasan ko na yung mga ganyang bagay. Then, yung mga kanta, pag napupunta naman ako sa labas, copyright. Dati kasi hindi ako marunong kumamit ng kanta, na mga music na allowed ni YouTube. Hindi ako marunong dati dahil hindi ako makakalipot sa computer. Hanggang sa natutunan ko, ngayon, tuwing mag-upload ako ng
tulad dito, lalagyan ko siya ng background music na kukunin ko kay Madali lang po yung kumuha ng music. Saka lang doon sa YouTube Studio, search lang yung music sa baba. Tuturo ko po sa inyo paano yun. Dahil ngayon lang, pag-usapan lang po natin yung para maiwasan ninyo yung ma-reuse content kayo. Iwasan po ninyo yan. Kahit natanggal pa yung watermark niyan, matalino po si Lolo. Alam nila yan. Na-reuse content yan. Basta nanggaling yan kay kahit saan platform, nanggaling yan kay TikTok, na-upload ko sa YT, matik yan. Reuse content ka dyan. Okay, sa TikTok kasi madali eh. O, yun ang iniiwasan ko ngayon. Yun ang iniiwasan kong mangyari muli kasi mahirap yung ma-demonetize ka. Kasi masakit din ano rin sa kalooban kasi yung tatanggalan ka ng dollar sign kaya hindi naman ganun malaki kita. Konti lang naman yung dyan. Ako po na. Wala namang masyadong matulog sa akin. Kaya tapos i-demonetize ka pa. So, diba? Parang masakit. Parang ako. Kaya nga, sa akin naman, pagkakamali ko rin naman yun. Kaya ako naman, kumbaga sa natuto ko. Sabi nga, hindi ka matututo hanggang hindi mo na-experience. So, ngayon, na-experience ko. Kaya naman, andito ko, nakita ninyo, sasalita ngayon ako. Sinishare ko sa inyo yung mga hindi dapat gawin. Ngayon, kung gagawa ka naman ng reaction comment sa mga video ng iba, siguro mas maganda hingi ka muna ng permiso o mag-mail ka doon sa mga comment nila na pwede ba ako mag-react ng comment. Ngayon, pagka nag-agree sila, okay lang, go. Diba? Saka mag-concentrate ka kung saan ka. Ano talaga yung ginagawa mo content. Like me, andito ako sa Japan. So, ang ginagawa ko, halo-halo yung content ko. Halo-halo. So, nagugulo yung yung viewers mo, yung follower mo. Hindi nila alam kung ano yung talaga ang talagang content mo. Kasi, yung nakararaan, halo-halo. May kanta, may TikTok, may comedy, may reaction comment, may politics. Halo-halo, hindi maganda. Halo, kumbaga sa walang direction ng YouTube channel mo. Kaya naman ngayon, ginawa ko, ganito yung gagawin ko. Ganito lang, reaction ko, gagawa lang ako ng content, share ko kung ano yung natutunan ko, and then, yung ano yung natutunan ko sa TikTok, share ko rito sa YT. Ngayon, ito, ulitin ko, para hindi tayo ma-demonetize o kahit na hindi ka pa monetize, iwasan mo na rin yung mga bagay para at least maging aware ka dapat sa channel mo. Maging aware ka sa content mo para naman makatuwa si Lolo sa atin. Diba? Kasi kung hindi maganda yung halimbawa, parang walang buhay ang content natin, paano may re-recommend ni YT? Yan, unang-una, reuse content. Diba? Tapos, wala pang buhay. Parang ganito, diba? At least ito, nagtatry ngayon ako, gusto ko makipag-communicate sa viewers ko, sa mga nanood, sa mga last content ko. Ayun, katulad nito, babasahin ko. Andiyan, andito ko sa content yun. Nung nag-event kami sa Philippine Expo. May mga nanood sa upload ko. Then,
Ngayon, tapusin natin itong content na to, itong vlog ko na to. Iwasan po natin yung mga idol, yung mga reuse content. Gawin natin yung talagang original na natin. Mag-upload tayo. Bawa, dito sa Japan ako. Gagawan ko ng content, ano yung buhay ng Japan. Tatanong, mag-interview ako, maganda rin yan. Sa akin mga kababayan, mga pagkain dito sa Japan, pwede rin. Mas about Japan. Kasi andito ako sa Japan eh, di ba? Ngayon, yung about sa pangyayari sa TikTok, paano ako nag-trending kasi sa TikTok ko kasi kahit paano trending yung mga video ko. So, isi-share ko rin po sa inyo kung paano mag-trending sa mundo ni TikTok. Yan. Ang importante lang, ngayon, ito mga sabi ko sa inyo, dapat dito, pagka magla-live ka, buo ang loob mo. Buo ang loob mo. Meron kang self-confidence. Iwasan mo yung mahiya. Ngayon, kung magkaroon ka man ng passer, basta wag lang mga below the belt. Okay lang yan. Pero pag sobra na, pwede mo namang i-block mga ganyang klaseng viewers o nagmamarites sa'yo. O, di ba? Mga iba kasi mga below the belt po. At na-experience ko po yan dito sa YT at na-experience ko rin po sa Facebook, then sa TikTok. So, ang ginagawa ko dyan, binablock ko na lang. Aanin mo yung follower na ganyan. Kung minamarites ka, kasabihan kang mahal na mahal ka, ikaw lang ang mahal na mahal niya. Eh, hindi ka paniniwala. Una-una, andito ako sa TikTok, andito ako sa YT, andito ako sa Facebook, para lang makipagkaibigan. Hindi tulad ng iniisip ng iba na alam na this. Yun. Alam na yun. Okay na yan. Basta iwasan po natin yung yung mga content na hindi atin. Iwasan natin. And then isa pa, try din natin makipag-engage sa iba. Yan po yung ginagawa ko ngayon. Engagement is the key. Sabi ko. So, yun ang gusto kong gawin niya. Gusto sa mundo. Idol, wasan po natin yung mga manglait ng kapwa. Iwasan natin yung magsalita ng hindi maganda rito sa social media kahit sa platform ka pa naroon. Kung ayaw mo sa isang tao o ayaw mo sa isang follower mo dahil masyadong parang passer ang dating, i-block na lang. Na-allowed naman po yan. Ni YT, ni TikTok o Facebook, kahit sa social media, i-block mo na lang ng ganyang klaseng tao. Ganyang klaseng follower. Maniwala po kayo. At ang iba kasi dyan, dinadamay ka lang. Iniisip nila na akalaan nila magagalit ka. Then, magsalita ka ng hindi maganda. Then, pwede ka nila. Ganyan. At pa isa, iwasan ninyong mag-reply sa mga message nila. Pag nagme-message sila, okay lang yan. Alam problema dyan. Kaya ang iba dyan, mag-reply naman daw ako sa mga message nila. Yung mga nangungulit, mag-reply ka naman. Kaya nila gustong mag-reply ka. Kasi gusto nilang complain. Kahit na mag-message ka lang ng sa kanila, lalo dyan kay TikTok, mag-message ka lang kahit sabihin mo kahit na hindi ka nagsasabi ng masama, kamusta, nag-reply ka, okay lang. Then, complain ka, violation sa'yo yun. Pwede kang complain. Totoo po yan. Dahil na-experience yan. Kaya, buwaton, ever akong nag-reply sa mga nagda-direct message sa akin ay hindi ko kilala. At yung mga nagme-message doon sa content ko na
lahat po ng message doon na hindi maganda, naka-filter. Kaya yung mga pumapasok po doon na message doon sa filter, message, is pag below the belt o hindi maganda, kino-complain po. At yun po is violation kay TikTok. Yun. Hindi niyo alam yun, ano? O kahit saan pang social media. O paano? At po muli ang inyong Kuya Nico at nag-share lang po ako sa inyo ng aking about na karanasan dito sa YT. And then, thanks God at bumalik naman po yung aking monetization channel. Yung pagiging monetize ko is bumalik po at buhay na naman po ang aking YouTube channel. Basta maging ano lang po tayo, maging positive po tayo. Basta natin magsalita ng hindi maganda. Then, shout out po at sa aking mga kaibigan. Ito, mga doon sa aking YouTube channel. Shout out po dyan kay Alvi and kay Meria, kay Agnes Cahoson, Tony Adias, kay Morita. Shout out po sa inyo. Ito, po na naman. Kay Adelina Lasala, kila Jejen, kila HLJD5bit, marami pang iba. At ang iba naman po is isa-shoutout ko rin po sa next vlog ko. And then, mga idol, kung nagustuhan mo aming video at kung may natutunan ka, baka naman pwedeng pa-like, comment, and share naman po natin ang live natin. And then, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po. And shoutout po sa lahat ng timarat. Ito po inyong Kuya Nico, ang nag-iisang Japayuking Haliparot. Arat na! Bye-bye! God bless you all!